Panahon ng kasarinlan. Ang salitang kasarinlan ay halaw sa pabuoang ka, sarili at an, na ang nabuong salita ay kasarilian, na nagiging kasarinlan. Nagpalit ng pwesto ang l at n gamit ng metathesis upang maging madulas ang pagbigkas. Kasing kahulugan ng kasarinlan ang salitang kalayaan at soberanya. Sa panahon ng kasarinlan ng Pilipinas, kinikilalang malaya na ito bilang bansa noong Hulyo 4, 1946 batay sa deklarasyong iginawad ng Amerika. Subalit, noong Agosto 4, 1964 ay nilagdaan ni Pangulong Diosdado Macapagal ang RA 4166 na naglilipat ng Araw ng Kalayaan ng Pilipinas sa Hunyo 12, 1878 mula sa petsang Hulyo 4, 1946. Kinilala ni Macapagal ang petsang idineklara ni Aguinaldo at binaliwala ang panahong sakop tayo ng mga Amerikano mula 1901 hanggang 1935 at ang panahong sakop tayo ng mga Hapon mula 1942 hanggang 1945. Sa makatuwid, ang panahong tinutukoy na panahon ng kasarinlan ay ang panahong wala na ang pananakop ng mga Amerikano at Hapon mula 1946 kahit pa sa tunay na buhay ay hawak pa rin ng mga Amerikano ang ating ekonomiya at politika sa panahong iyon. Ang kasarinlan na natamo ng ating lahi ay ang pagkakaroon ng sariling gobyerno, mga batas, mga namumunong Pilipino at sariling pamamaraan, bagamat hindi ganap, upang paunlarin ang ating bansa. Malaki ang impluwensya sa pamamaraan ng pamumuhay, kultura at paniniwala ng mga Pilipino sa bawat panahon at mananakop na dumaan sa ating bansa. Katulad din ng iba pang panahon, nagkaroon ng malaking gampanin ang panitikan sa panahon ng kasarinlan sa buhay ng mga Pilipino. Sakop ng mga panahong ito ang mga taon pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at ang pagtatag ng ikatlong Republika ng Pilipinas. Nabigyan ng pagkakataon ang mga Pilipinong manunulat na maipahayag ang kanilang sariling damdamin at saloobin sa pamamagitan ng pagsulat at pasalitang mga akda na nagbukas sa isang diwang makabansa. Ang panahong ito ang siyang nagbukas sa mga manunulat na mas maging mapanghangad upang mas mapalawig ang panitikang Pilipino. Nagsulputan din ang mga kabataang nag-aral sa larangan ng pagsulat. Namulat din sa diwang mapanghimagsik at kapangahasan sa panitikang Tagalog at Ingles ang mga Pilipino. Kapansin-pansin din na ang mga akdang isinulat ay nalipat sa pagsulat ng mga aklat sa pampaaralan sa Pilipino. Nagsulat ng mga pambalarila at pampanitikan. Ang karaniwang paksa ng mga akda ay tungkol sa paggunita sa kalupitan ng mga Hapon, pagpuna sa patuloy na panghihimasok ng mga Amerikano sa gobyerno, pagbabagong dulot ng kalayaan at iba pang paksa, kaugnay ng pagtataguyod ng kalinangang Pilipino. Ilan sa mga natanyag na manunulat ay sina Alejandro G. Abadilla, Amado V. Hernandez, Genoveva Edroza Matute, Dionisio Salazar, Efren R. Abueg, Liwayway Arceo, Clodoaldo del Mundo at marami pang iba. Sa panahon ng kasarinlan, nananatiling buhay ang mga panitikan bilang libangan ng mga Pilipino tulad ng mga maikling kwento na may layuning magsalaysay ng iba't ibang pangyayari sa pangunahing tauhan, tula na nagpapahayag ng mga saloobin ng may pagiging makata at matalinhaga. Isa sa mga akdang pampanitikang nakilala sa panahong ito ay ang dulang Sinag sa Karinlan na isinulat ni Dionisio Salazar.